Mga bagong bayani na makabagong panahon ang tawag sa kanila. Mga Pilipinong ginugustong magtrabaho sa malayo upang mabigyan ng magandang buhay ang kanilang pamilya. Sa bawat pamilyang Pilipino ay mayroong isa, dalawa o higit pang miyembro ng pamilya ang nangingibang bansa upang mas mapabuti at mas mapaunlad ang estado ng kanilang pamumuhay. Ito ang sakripisyong ginagawa ng bawat magulang o kaya anak dahil sa kakulangan ng trabaho dito sa ating bansa. Hatid ng Phenom Stories ang kwentong ito na tiyak kahagod sa ating damdamin. Sa kwentong ito, alamin natin ang istorya ni Tonton at ng kanyang nanay na si Zelda na isang OFW. Excited ka na ba, Tonton? Tonton! Huy! Nagulat ako matapos akong gambalain ni Tita Chin. Nakatingin lang ito sa akin, parang may tinatanong. Ang layo na iniisip mo ah, andito ka pa ba? Pabirong sabi pa niya sa akin. Noong hindi ako sumagot, muli siyang nagtanong. Ang layo ng tingin mo, anong tinitingnan mo? Wala po, sagot ko. Sabi ko, excited ka na ba makita ulit ang mama mo? 10 years din yata nung huli niyo pang pagkikita. Anong nararamdaman mo ngayon? Hindi ko po mapaliwanag. Kinakabahan po ako, pero masaya po. May kaunting takot din po. Sagot ko pa sa tanong niya. Tila naguluhan lamang siya sa sinabi ko. Hindi na siya nagtanong pa. Matatanaw na ang naiya mula sa bintana ng sasakyang nirerentahan namin para magamit pagsundo sa airport. Ako nga pala si Tonton. 7 taong gulang pa lamang ako noong umalis ang aking ina para magtrabaho sa ibang bansa. 10 taon na ang nakalipas. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung anong itsura niya ngayon. Hindi ko rin siya nakakausap sa messenger o kaya video calls dahil gabi sa kanila kapag umaga dito. At panggabi ang trabaho niya, kaya ubod ng dalang ko siyang maabutang naka-online. Hindi rin kami nag-uusap. Ang tanging kausap niya ay ang tita ko na kapatid niya. Ang pangalan ng mama ko ay Zelda. Nagtatrabaho raw siya sa isang casino sa States. Ngayon ang nakatakdang araw ng pag-uwi niya. Kasama ko ang aking tita Chin sa NAIA Terminal 1 upang sunduin ang mama ko. Habang naghihintay kami sa arrival area, nagwawala ang daga ko sa dibdib. Grabe ang kaba ko. Magagalit kaya siya kapag nalaman niyang hindi ko na siya naaalala? Paano kung ako ang hindi niya makilala? Dapat ba akong magalit? Hindi ko na alam. 10 taon na rin ang nakalipas. Ang bawat umuuwi ay sinasalubong ng pamilyang kay tagal ng ulila sa presensya ng mahal sa buhay. Kitang-kita ko ang ngiti sa mata ng bawat sumusundo at sinusundo kapag nagkita na sila. May mga umiiyak pa, ubod ng higpit na yakap at kasiyahang walang paglagyan. Ganito rin kaya ang mata ko mamaya kapag nakita ko na si mama? Ayun! Ayun siya! Ayun ang mama mo! Tinuturo-turo ni tita ang isang babae. Nang makita niya kami, kumaway-kaway ito na parang walang bukas. Halos tumakbo na siya papunta sa amin. Sinalubong niya kami ng yakap. Una niyang niyakap ang tita Chin ko. Nagulat si tita kung bakit siya ang unang niyakap nito. Samantalang magkatabi lang kami. Ako dapat ang una nitong niyakap. Tinuro ako ni tita sa mama ko at parang binuhusan siya ng malamig na tubig sa pagkapahiya. Hindi niya pala ako nakilala. Dali-dali niya akong niyakap ng mahigpit. Anak, pasensya na, hindi kita nakilala. Ang laki mo na. Sinabi niya sa akin. Umiiyak siya ngayon. Kamusta ka? Okay lang po, ma. Ang naisagot ko. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ito na ba ang Tonton ko? Ang laki na sobra. Sa litrato lang kita nakikita dati. Ngayon, ito, yakap na kita. Namamangha niyang sinabi kay tita. Ngumiti na lang ako. Hindi ko alam ang isasagot sa sinabi niya. Kinuha ko ang maleta niya at sinabi kong ako na ang magdadala nito. Nagpasalamat siya sa akin. Ang lamyos ng boses niya. Parang hinihili ako ng hangin. Habang nasa sasakyan kami pauwi ng bahay, nagkwento siya ng mga karanasan niya sa States. Bukod dito, ang trabaho niya bilang car dealer sa isang kilalang bahay ng pasugalan doon. Maging ang mga paghihirap na dinanas niya doon, kung paano siya nag-adjust sa panibagong buhay niya doon, kung gaano niya kami namimiss sa Pilipinas, at kung ano-ano ang ginagawa niya kapag na-homesick siya. Lahat ng ito ay nakwento na niya habang nasa sasakyan kami pauwi.
Ikinuwento rin niya kung paano nagbabatian at nagbabanding ang mga kapwa Pinoy sa tuwing magkakasalubong ang mga ito kung saan-saan. Mahirap mamuhay mag-isa sa abroad? Pakiramdam mo palagi kang hindi kumpleto. Palagi may kulang sa'yo. Doon mo nawala, doon mo lang matatagpuan sa Pilipinas. Pagkikwento niya sa amin na naudlot dahil nakarating na kami sa bahay ni Lola. Pagpasok namin sa pinto, bumungad ang isang malaking welcome back na signage ng mga banderitas. Nagpakawala ng malaking ngiti si Mama. Inilapit ang cake sa kanya upang makita niya ang paborito nitong Black Forest cake. Dali-dali niyang niyakap ng mahigpit si Lola, ang nag-aruga sa kanya. "Mama, kamusta po kayo? Sobrang namiss kita, Ma," sabi ni Mama Zelda. Nangingilid na ang luha sa mata. "Eto anak, ayos lang. Nawiwili sa tindahan na bigay mo," tugon ni Lola sabay halik sa anak niya. Binati din si Mama ng ibang mga kamag-anak namin. Halos kompleto sila, mula sa 2 kong tito at 4 na tita. Ang 100 kong pinsan na nag-uumpukan at nagkakahiyaan lumapit kay Mama. Hanggang sa mga kapitbahay na nasa pinto. Lahat sila ay gustong makita si Mama Zelda na 1 dekada nilang hindi nakita o nakausap. Kaya naman, pinagtuunan ng pansin ni Mama ang lahat ng bisita. Bawat kinakausap niya ay inaabutan niya ng regalo. Kung hindi naman ay pera ang patagong binibigay nito. Maging ang kapitbahay na mabait sa kanya dati, pinapatawag niya upang kamustahin at makita muli ito. Nagsalo-salo na kami sa handa para sa pagbabalik ni Mama. Merong pansit, adobo, kaldereta, piniritong manok para sa mga bata, hotdog at syempre, hindi mawawala ang sinigang na kanyang paborito. Sabi ni Mama sa kausap niya, ang bawat pag-uwi ay napakalaking biyaya para sa mga OFW. Dahil dito lang talaga sila makakahinga ng maluwag at makakapagpahinga ng payapa. Wala kang kailangan isipin kundi ano ang ihahain sa agahan, sa tanghalian, sa merienda at sa hapunan. Habang kumakain ay patuloy pa rin sila sa pagkikwentuhan, na para bang walang katapusan ang kwento nila. Bukod sa buhay sa States, ang laman naman ng usapan nila ay kung sino ang buntis sa aming barangay, o kaya kamustahan ng anak at buhay sa mga kapitbahay. Sa lahat ng oras na ito, nakangiting abot tenga si Mama. Nilalasap ang buhay sa Pilipinas. Mula pagkikwento niya kanina ng mga karanasan niya, hanggang ngayon na nagkikwento pa rin siya, napansin kong hindi man lang siya tumitingin o nakikipag-usap sa akin. Huling usap namin ay noong unang pagkikita pa sa airport. Sa lahat ng nangyari, tanging ito lang ang nasa isip ko. Bakit parang hindi niya ako nakikita? Tumungo na lang ako sa kinauupuan ko habang ang lahat ay nagsasaya. Nagkantahan pa sila, umarkila ng karaoke ang isa sa kamag-anak namin. Nagsayawan pa ang mga matatanda, kumain ulit at namulutan ang mga gutom sa alak. Habang nakikipagkwentuhan siya, naturo ako ng isa sa mga kausap niya. Dito niya ako naalala, ang regalong inuwi niya para sa akin. "Oo nga pala anak, may ibibigay ako sa'yo," sabi ni Mama. Nagpaalam muna siya sa mga kausap niya. Binuksan niya ang kanyang maleta. Pilit hinahanap ang pasalubong niya para sa akin. "Eto, sapatos para sa'yo, nak." Inabot niya ang Jordan shoes. "Wow! Maraming salamat po, Mama." Umilaw ang mata ko noong makita ito. Halos matunaw ang puso ko. Naalala kaya niyang ito ang hinihiling ko sa kanya palagi noong bata pa ako? Nabuksan ko ang kahon, unang tingin ko pa lang ay alam ko na. Hindi kakasya sa akin ang pasalubong niyang sapatos. Tansya ko, size 5 lang itong nabili niyang sapatos at size 9 ang paa ko. Nakaramdam ako ng lungkot sa dibdib, parang may tumutusok sa akin. Hindi ko pinahalata ang pagkadismaya ko sa regalo. "Nagustuhan mo ba ang pasalubong ko sa iyo, anak?" Tanong ng Mama Zelda ko. Hindi ko alam ang sasagot ko, kung sasabihin ko ba ang totoo o mag-iimbento ako ng totoo at gusto niyang marinig. Sumagot na lang ako. "Opo, Ma. Nagustuhan ko po. Maraming salamat po, Ma." Ito ang lumabas sa labi ko. Pinilit kong magpakawala ng ngiti. Subalit, pagkatanong pala niya sa akin ay umalis na siya para makipag-usap sa iba niyang kaibigan. Noong dumating na ang Lunes, maaga akong bumangon para pumasok ng school. Sa totoo lang, hindi ako nakatulog ng maayos.
Iniisip ko habang naglalakad kung bakit parang hindi ako nakikita ng mama ko. Nang biglang may bumusina. Nataranta ako, napahinto sa pwesto ko. Hindi ko na malayang nasa tawiran na pala ako. Muntikan na akong masagasaan. Sa eskwelahan, para akong lumulutang sa hangin at tila parang walang direksyon. Hindi ko pa rin maalis sa isip ko kung bakit hindi niya ako nakikita. Habang naglalakad sa hallway papunta classroom, may nabunggo ako. Nabitawan niya ang hawak niya mga libro. Dito lang nagbalik ang ulirat ko. Sorry. Hindi ako nakatingin. Patawarin mo ko. Sabi ko sa nabunggo ko. Tinulungan ko siyang pulutin ang mga libro sa sahig. Okay lang. Kasalanan ko rin, hindi ako nakaiwas kahit nakita kita. Sabi lang ng babae. Nagpakilala itong si Greta Luna. Ako nga pala si... Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang siya na ang kumumpleto dito. Ikaw si Tonton, di ba? Nice to meet you. Kinuha niya ang kanang kamay ko at nag-shake hands kami. Magandang babae si Greta. Isip-isip ko. Si Greta. Naaalala ko na. Kaklase ko siya. Bagong transfer lang ngayong semester. Hindi maganda ang turing sa kanya ng mga tao sa school. Dahil unang araw pa lang ay pinagkakaisahan na siya ng mga kaklase naming babae na insecure dahil sobrang ganda ng mukha niya. Mala artista, ang sabi pa ng iba. Kahit na pinagkakaisahan, hindi nila nadadaig si Greta. Nilalabanan niya ang mga ito. Ngumiti lang sa akin si Greta. Dali-dali nang umalis noong makuha na namin ang mga nahulog na libro. Noong makauwi na ako sa bahay galing school, ang una kong hinanap ay ang Mama Zelda ko. Inaamin ko. Natatakot ako na baka bigla itong bumalik sa US nang hindi nagsasabi sa akin. Nakita ko siya sa isang kwarto. Kasama niya ang mga nagbabaraha sa lugar namin. Naglalaro sila ng blackjack, isang popular na laro sa mga bahay pasugalan. Tumingin ito sa akin pero hindi nagsalita at nagpatuloy na sa paglalaro nito. Bakit hindi niya ako pinansin? Hindi niya man lang ako batiin kung kamusta ang araw ko galing school o tanungin kung kumain na ba ako. Nakita naman ako ni Tita Chin. Tinanong niya kung kumain na ako. Umuo ako kahit hindi pa ako talaga kumakain. Nawalan ako ng gana. Umakyat na ako sa taas at nagkulong sa kwarto. Maraming araw pa ang nagdaan. Napansin kong hindi pa rin ako pinapansin ni Mama Zelda. Isang beses, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tinanong ko siya. Saktong-sakto, kasama niya si Tita Chin, ang babaeng nagpalaki sa akin at tinuring kong ina, at ang isa pa nilang pinsan. Tutulungan ako ni Tita Chin makuha ang sagot na hinahanap ko. Mama Zelda, sabi ko sa kanya. Nagulat ito ng bagya. Kumunot ang noo pero ngumiti din agad. Ano yun, anak? Anong kailangan mo? Wala po. Gusto lang kita kamustahin, ma. Kamusta araw nyo? Ayos lang naman. Ang sinabi lang nito. Bumalik na ito sa kausap. Hindi na ako nakapagsalita. Nakita ni Tita Chin na nadismaya ako. Noong magsasalita siya para pukawin ang atensyon ni Mama Zelda, dali-daling umalis ako ng kwarto. Ilang araw pang naulit ang ganito. Hindi niya man lang ako kinakamusta. Ayaw niyang makipag-usap sa akin. Bakit? Ano bang nagawa ko sa kanya? Hindi na ako makapag-focus sa pag-aaral ko. Ano bang kailangan kong gawin para pansinin niya? Makalipas ang 2 linggo na ganito ang nangyayari, hindi ko na maitago ang pagkadismaya ko. Noong gabi ding iyon, may bisita sa bahay namin. High school friends ni Mama Zelda. Nagkasiyahan ng mga ito na parang wala nang bukas. Ang bibilis pa uminom ng mga ito. 5 malalaking bote ng alak na ang nakahilera sa labas ng bahay namin. 3:00 na ng madaling araw noong matapos ang kasiyahan nila. Ako na ang nagpresenta kay Tita Chin na linisin ang pinagkasiyahan nila Mama Zelda. Samantalang si Tita ay inalalayan niya ang mama na hindi makatayo mag-isa dahil sa sobrang kalasingan. Dinala niya ito sa kwartong tinutulugan nito. Noong pag-akit ko, narinig ko ang ilang pag-uusap nila. Bakit ba kasi nangyari sa akin yon? Demonyo! Demonyo! Sigaw ni Mama Zelda. Halata sa boses nito na siya yun. Ate! Ayos ka lang ba? Pinapakalma naman ni Tita Chin si Mama. Ano na bang balita sa tarantadong yun? Bakit? Bakit niya ako pinagsamantalahan? Nasira ang pangarap ko. Sinira niya ang buhay ko. Umuungol ang Mama Zelda ko. Ate! Huy!
Si Ronald, nag-asawa na ulit yun. May 5 ng anak ang lokong yun. Walang hiya yung lalaking yun. Pagkatapos sirain ang buhay ko, bakit niya ako pinagsamantalahan, Jean? Bakit niya ginawa sa akin yun? Ang kaninang galit na galit ay umiiyak na ngayon. Kahit ako ay napaluha na rin dahil sa narinig. Ronald, yon ang pangalan ng ama ko. Subalit sabi nila sa akin ay sumakabilang buhay na ito. Pero buhay pa pala ito. Mabilis pumasok sa akin ang lahat ng narinig ko. Ang Mama Zelda? Pinagsamantalahan ng Ronald na ama ko raw? Ito ang ideyang naglalaro sa isip ko. Nabalik ang ulirat ko sa nagmumurang si Mama Zelda. Galit na galit pa rin ito. Hanggang sa biglang humina ang boses niya. Bakit ako nagkaanak kahit ayaw ko pa? Hindi ko tuloy naramdaman ang pagmamahal ko kay Tonton. Hindi ko pa rin mapatawad ang ama niya. Galit pa rin ako. Nakamukha siya ng ama niyang si Ronald. Gusto kong sirain ang buhay niya dahil sa ginawa niya sa akin. Sabi ni Mama, sumisigaw na ito at nagwawala. Sana pinalaglag ko na lang ang bata. Ang huling sinabi ni Mama Zelda bago ito tumahimik. Bigla naman itong gumawa ng kakaibang ingay. Natakot ako, kaya nagmadali akong umakyat at pinuntahan sila. Nagsuka ang Mama Zelda. Nag-akyat panaog ako para kumuha ng tuwalya. Nagulat ang Tita Chin ko dahil ang bilis ko raw umakyat at nakapaglinis ng pinag-inuman ng Mama Zelda. Nag-aalala ang mukha nito. Nakatitig lang ito sa akin. Hindi ko naman pinahalata sa kanya na narinig ko ang lahat ng pinag-uusapan nila. Wasak na rin ang loob ko dahil sa mga natuklasan ko. Noong matapos na ang lahat, aakyat na sana ako. Subalit nanghina ang mga tuhod ko. Gusto ko na umakyat para matulog. Subalit hindi ako makaakyat na hagdan. Magmula nung gabing yun, malaki ang pinagbago ko. Mas dumalas na ang pagtambay ko sa kung saan-saan. Kung kani-kanino rin ako napapabarkada. Sumasama rin ako sa mga kaklase kong may bisyo na noon ay kahit kailan hindi ko maisip na samahan. Gabi-gabi ay nasa bar kami. Kahit na wala pa ako sa wastong edad, basta matangkad ay pwede na. Dito kami nagkakasiyahan, nagsasayawan. Maraming babae dito mula sa iba't ibang kolehiyo at universidad. Natutunan ko rin dito uminom ng alak. Gusto ko ng alak. Hinahanap-hanap ko na ito. Gusto kong lunurin ang buong mundo sa alak. Noong isang araw, kinausap ako ni Tita Chin. Bakit daw ay parang nagbabago ako? Ano raw ba ang nangyayari sa akin? Tiningnan ko lang ito ng masama at umalis na sa harapan niya. Ton, nag-aalala na kami ng mama mo. Paalala ni Tita Chin. Dire-diretso lang ako palabas ng bahay. Kahit na makalabas na ng bahay, naiisip ko pa rin ang nangyari noong isang gabi. Bakit nga ba ako nagbago? Bakit ako nagpapakalango sa alak? Tanong ko rin sa sarili ko. Ano nga bang nangyari? Ang nangyari ay hindi ako gusto ng aking sariling ina dahil pinagsamantalahan siya ng aking ama na kamukha ko raw. At sabi ng aking ina na sana pinalaglag na lang daw ako noong nasa sinapupunan pa ako nito. Noong malapit na ako sa bar, bigla na lang may nag-text sa akin. Anak, uwi ka na. Kain tayo ng dinner. Text ni Mama Zelda sa akin. Itinago ko na lang ang cellphone sa bulsa ko at nagpatuloy na ako sa bar. Hindi ko makakalimutan ang gabing iyon dahil noong magising ako ay umaga na. Nakaunan ako sa braso ni Greta, nakaklase ko at crush na crush ko. Anong nangyari? Ang sakit ng ulo ko. Napadami ako ng inom. Anong nangyayari? Asan ako? Noong magising si Greta ay gulat na gulat ito. Umiiyak siya at pumasok ng CR. Pinuntahan ko naman siya sa CR. Kinatok ko ang pinto. Greta, anong nangyari? Hindi ko maalala. Ang sabi ko sa naghihilamos na dalaga. Bakit tayo lang dalawa dito? Tanong ko pa. Lumabas siya ng banyo. Matapang at parang gusto akong itupi sa walo. Talaga? Hindi mo alam ang nangyari? Pagkatapos mo akong pilitin nating gawin yon? Ang sabi ni Greta. Humahagulgol na ito. Kita ko sa mata niya ang matinding kalungkutan. Matapos ko marinig yun, doon lang bumalik sa akin ang lahat. Noong gabing iyon, nagkaroon kami magtotropa ng pustahan. Kung sino raw ang makakapag-uwi ng babae ngayong gabi, ay siya ang mananalo. Sobrang daming bote ng alak pa ang nainom namin. Laking gulat ko noong makita ko si Greta sa bar na yon. Kaya naman, siya ang nilapitan at niyaya kong umuwi para matulog. Subalit, hindi ko na kinayang umuwi.
Hindi na ako makapaglakad kaya minabuti naming kumuha ng kwarto. Pagdating sa kwarto, matutulog lang sana ako. Subalit may tanong siya sa akin. Hindi ka ba nalulungkot? Saan? Hilong-hilo na ako noon. Hindi mo ba ako gusto? Tanong ni Greta. Naaalala ko, tiningnan ko lang siya sa mata. Subalit doon na nagsimula ang lahat. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, medyo tumino na ako kahit papaano. Labis ang pagtataka nila Mama Zelda at Tita Chin sa akin. Dahil para raw akong pinutulan ng sungay. Hindi ko alam kung bakit, pero magmula rin noong parang nagbabago ang ugali ko, nagsimula akong lapitan at kausapin ni Mama Zelda. Dinadalhan pa niya ako ng agahan sa tuwing late ako babangon sa kwarto. Inaasikaso ang mga labahin ko. Para siyang nagpapakananay ko ngayon. Subalit, hindi pa rin humuhupa ang galit ko. Galit na galit ako sa kanya, kaya hindi ko siya pinapansin. Hindi ko alam kung galit ako sa kanya o mas galit ako sa sarili ko dahil hindi niya ako minahal bilang anak. Natanggap ko ang balita makalipas ang 2 buwan. Tinawagan ako ng isang numero. Noong sagutin ko ito, si Greta ang tumatawag. Gusto nitong makipagkita. Nagkita kami sa mall. Dito niya pinagtapat ang lahat. Tonton, buntis ako. Kakatest ko lang sa banyo. Ano gagawin natin? Sobra nitong binago ang pananaw ko sa buhay. Nataranta ako noong sabihin niya ito. Anong gagawin natin? Anong gagawin ko? Hindi pa ako handa. Bakit ba kasi natin ginawa yun? Bakit ka pumayag, Greta, na gawin natin yun? Marami pang katanungan sa isip ko ang sabay-sabay dumaan. Kaya parang sasakyan silang nagsalpukan hanggang sa hindi ko na alam kung anong nangyayari sa realidad at sa tuktok ng aking ulo. Hey, Tonton! I just ask you, anong gagawin natin? Help me! Ibibitin ako patiwarik ng mga magulang ko. I just turned 18. Tapos ito na? Umiiyak na si Greta, pero hindi niya pinapakita sa mga tao sa mall. Greta, naalala ko lang. Pumayag tayong 2, di ba? Ba't sabi mo pinwersa kita? Nagulat si Greta sa tanong ko. Of course, I lied. Takot na takot ako that time. Please, help me, anong gagawin natin? Sabi ni Greta. Hinampas pa ako sa braso. Napayuko na lang ako. Sinabi kong mag-iisip muna ako kung ano ba ang dapat naming gawin. Lumipas ang 3 araw, wala akong naisip na kahit anong solusyon. Sobrang natatakot na noon si Greta sa pananahimik ko. Anong magagawa ko? Simpleng tao lang ako katulad ng maraming tao. Hindi ko alam ang lahat ng sagot sa buhay. Isang gabi, biglang kumatok sa kwarto ko si Mama Zelda. Palagi nitong sinusubok tanungin kung kamusta na ako, kung okay lang ba ako sa school, at kung ano-ano pa. Tonton, anak, pwede ba akong pumasok saglit? Binuksan ko ang pinto. Nakahiga pa rin ako, nakalikod ako sa kanya. Umupo siya sa gilid ng higaan. Anak, sorry. Alam kong narinig mo yung mga sinabi ko noong lasing ako. Sinabi sa akin ng Tita Chin mo. Suspetsya namin, ito ang dahilan kung bakit ka nagbago. Patawarin mo ko anak, sabi ni Mama Zelda. Umahagulgol na ito. Pasensya ka na, natakot ako. Hindi pa ako handa na palakihin ka. Kaya naging excuse ko ang pagiging OFW. Tsaka may puot din sa puso ko. Galit akong kamukha mo ang lalaking minahal ko ng lubos. Subalit iniwan lang ako sa huli. Sorry anak. Patawarin mo ko. Hindi ko dapat sa'yo binuhos ang galit ko. Patuloy pa ang hagulgol ni Mama. Noong sinilip ko siya, nakita ko ang napakalaking kalungkutan na tinatago ng naglalawa niyang mga mata. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Niyakap ko siya. Tumulo na rin ang luha ko. Nag-iyakan kaming 2. Pasensya ka na anak. Patawarin mo ang mama ha. Gagawa tayo ng bagong alaala. Muli nating kikilalanin ang isa't isa. Kakalimutan na natin ang lahat ng nangyari. Magsisimula tayo ulit. Bulong pa nito sa akin. Napansin niyang umiiyak na rin ako o ang lungkot sa mga mata ko habang umiiyak. Kinulit niya ako hanggang hindi ko sinasabi kung bakit ako malungkot. Ipinagtapat ko yung nangyari sa amin ni Greta. Ma, sorry. Nakabuntis ako na maaga ma. Hindi pa ako handa. What should I do? Hindi ko na alam ang gagawin ko ma. Please help. Ako naman ang nagmamakaawa ngayon. Sandali lang siyang nagulat. Niyakap niya ako ng mahigpit. Okay lang anak. Magiging okay din ang lahat. Alam ko na ang gagawin ngayon.
Alam ko na ngayon, sabi nito habang yakap-yakap ako. Bakit hindi mo siya papuntahin dito bukas? Ito ang sinabi ni Mama sa akin. Sinunod ko ang sinabi ni Mama. Pinapunta ko si Greta sa bahay namin. Pinakilala ko siya kay Mama Zelda, kay Tita Chin, kay Lola at iba pang kamag-anak namin. Masinsinan kami nag-usap sa kwarto ko. Greta, unang-una sa lahat, hindi ka man maniniwala pero alam ko ang nararamdaman mo ngayon. Gusto mong takbuhan ng responsibilidad pero hindi mo kayang gawin kasi ayaw mong basta itapon ng isang buhay. Anak, wag. Andito kami. Lalo na si Tonton. Susuportahan namin kayo, sabi ni Mama Zelda. Gumaan ang loob ni Greta dahil sa sinabi ni Mama. Umiiyak siya, pero dali-dali siyang sinalo ng yakap ni Mama at Tita Chin. Kinausap pa siya ni Mama at Tita Chin. Kinikilala nila si Greta. Sa isip-isip ko, bakit sobrang ganda ni Greta? Pinagmamasdan ko lang siya buong oras. Napagdesisyonan namin na magpunta sa pamilya ni Greta para ipaalam sa kanila ang lahat. Nasa likod mo lang ako, Greta. Buong puso kitang susuportahan. Huwag kang matakot. Sabi ko kay Greta. Utal-utal pa ako. Ngumiti lang siya sa akin. Noong ipagtapat namin sa magulang niya ang sitwasyon, galit na galit sila sa amin. Lalo na sa akin at kay Greta. Subalit, hindi rin nagtagal ang init ng ulo nila. Ang tanging sinabi na lang ng magulang ni Greta ay, kailan ang kasal? Kinasal kami ni Greta matapos ang 3 buwan na paghahanda. Laking pasasalamat ko sa tulong ng aming mga magulang, lalo na kay Mama Zelda na sumalo ng lahat. Gusto ko si Greta noon pa man, at sa bawat araw na lumipas, mas minamahal ko siya. Makalipas pa ang ilang buwan, isinilang na ang anak naming lalaki. Pinangalanan namin itong James. Walang paglagyan ng tuwa ang Lola Zelda niya kapag buhat niya si James. Halos ayaw niya itong ipakarga sa iba, kahit sa amin ni Greta. Madalas din kami mag-outing at mamasyal-masyal. Oh ha? Ang galing ko! 3 kayo nila Greta at James na kinikilala ko, sabi ng Mama Zelda ko. Buong pagmamalaki niya pa. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Tumakbo ako papalapit sa kanya at mahigpit ko siyang niyakap. Nakiyakap din si Greta ng mahigpit. Lumaki man ako na walang kinikilalang tatay, hindi ko na ito alintana dahil parang tatay na rin ang mama kong si Zelda. Hindi man maganda ang amin naging simula, ang mahalaga ay muli naming sinubukang kilalanin at intindihin ang isa't isa bilang mag-ina. At higit sa lahat, bilang taong tinatanggap na mayroon tayong lahat ng mga pagkakaiba, pagkakamali, kahinaan at kalakasan. Anong masasabi nyo sa kwento natin ngayon? Comment nyo naman sa baba. Huwag nyo rin kalimutan mag-like at pindutin ang subscribe button para updated ka sa mga videos natin. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod, dito lang sa Phenom Stories.